Ang sino man na magsuot ng damit na ito ay isang karumal-dumal sa mata ng Diyos. Yan, pagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kababayan ko. Ngayong araw nga po ay nagpalit ng verses ang arko ng modernong Noe na si Jesus Christ. Ayun po siya, mga kapatid, mga kababayan ko. At yung talata nga pong ito ay sobra pong nakakakilabot. Noon po ay hindi ko rin po ito alam. Subalit nung nabasa ko po ito, mga kapatid, mga kababayan ko, ay ako po ay nagulat at kinilabutan. Ito po, mga kapatid, mga kababayan ko, na ang kasuotan ito ay isang karumal-dumal sa mata ng Diyos. Ayan po, mga kapatid, mga kababayan ko, bago ko po sa inyo ipakita yung talata, remind ko lang po ulit kayo sa Marcos 1 verse 15. Ang takdang panahon ay kumpleto na. Malapit na ang paghahari ng Diyos. Magsisina sa inyong mga kasalanan at manampalataya sa Ebanghelyo. Mga kapatid, mga kababayan ko, pinapaalalahan tayo ng Panginoon na mag-repent na po tayo. Nakasulat rin po sa Mateo 16 verse 26, ano ang papakinabangin ng isang tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, subalit sa huli mapapahamak naman ang kanyang buhay. Walang kwenta lahat, mga kapatid, mga kababayan, lahat ng mapapala natin, makukuha natin sa sanlibutan ito kung sa huli mapapahamak naman ang ating kaluluwa sa lawa ng apoy sa impyerno. Ito po, mga kapatid, mga kababayan ko, yung nakakakilabot na verse. Ayan po, mga kapatid, mga kababayan ko, Deuteronomio 22 verse 5. Ang babae ay huwag magsuot ng nauukol sa lalaki, ni ang lalaki ay magsuot ng pananamit ng babae, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Mga kapatid, mga kababayan ko, isa po ito sa utos at bulong sa akin ng Diyos Ama. Napaalalahanan ko raw po ang lahat ng miyembro ng LGBT community sa buong sanlibutan ito. Sa 8.3 bilyon na katao sa buong sanlibutan, ang lahat po ng nabibilang sa LGBT community ay pinapaalalahanan ng Ama na mag-repent na po, magsisina sa mga kasalanan at magbalik loob po sa ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, mga kababayan ko, totoo po ang sinasabi ng Ama na malapit na po ang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Wala pong ibang nais ang Panginoong Ama kung hindi lahat po ng LGBT community ay maialis sa pagkakasadlak kay Satanas upang sila po ay maligtas sa lawa ng apoy sa impyerno at maranasan po nila ang buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Marami po ang nagsasabi sa kanila na hindi raw po nila ginusto na maramdaman nila yung ganun. Subalit pakatandaan niyo po, mga kapatid, mga kababayan ko, kung hindi niyo po yung ginusto, lalong hindi po yung ginusto ng ating Panginoong Ama na magkaganyan po kayo, sapagkat ang nilikha po ng Ama ay isang babae lamang at isang lalaki. Kung hindi niyo po yung ginusto at hindi po ginusto ng ating Panginoon, sino po ang may gusto niyan? Kung hindi ang ating kaaway na si Satanas, kung hindi ang ating kaaway na Diablo. Kaya, mga kapatid, mga kababayan ko, kung naririnig niyo po ang video nito, hindi po aksidente. Ibig sabihin po, mahal na mahal po kayo ng ating Panginoong Ama. Kayo po ay gustong iligtas ng ating Panginoong Ama sa impyerno. Lahat po tayo ay makasalanan, sabi ng Panginoon. Subalit, mga kapatid, mahal na mahal tayo ng ating Panginoong Ama. Kaya binigay niya yung kanyang nag-iisang bugtong na anak na si Jesus, upang sino man ang sumampalataya sa kanya, kailanman ay hindi mapapahamak, bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, mga kababayan ko, hindi po kayo makakawala sa sitwasyon nyo hanggat sarili nyo lang po yung pinaniniwalaan nyo, hanggang nararamdaman nyo lang po yung pinaniniwalaan nyo. Mga kapatid, mga kababayan ko, wala pong ibang makakapagbago po sa inyo kung hindi po ninyo tatanggapin si Jesus. Mga kapatid, meron po akong nakilala, narinig, nagkwento na isang 12 years old na lalaki na isa po siyang homosexual. Alam niyo po, 12 years old, nakikipagtalik niya siya sa iba't ibang mga lalaki. Subalit, simula po nung tinanggap niya yung Panginoong Kristo, nagbago po siya. Naging matuwid po siya. Tinalikdan niya po yung pagiging homosexual. Naging matuwid na lalaki po siya. Mga kapatid, mga kababayan, kung napapanood niyo po itong video na ito, hindi pa po huli ang lahat. Mga kapatid, mga kababayan ko, napakahirap po mapunta sa impyerno. Alam niyo po, yung pleasure na naranasan po ninyo ngayon, isa po yan patibong ni Satanas. Isa po yung patibong ng Diablo upang mahalin niyo po yung inyong sitwasyon, yung inyong kalagayan. Subalit sa huli, pagdating ng panahon, sa impyerno po ang bagsak ng inyong kaluluwa. Mga kapatid, mga kababayan ko, paumanhin po kung kayo po ay minention ko rito, sapagkat mahal na mahal ko po kayo. Sabi po ng Ama, kung hindi po ako susunod sa kanyang kautusan, paparusahan niya po ako. Sisingilin niya po sa aking mga dugo ang inyong mababahal.
dadating ng panahon. Ezekiel 3 verse 18 hanggang 19. Kaya mga kapatid, mga kababayan ko, kahit ako po, wala po ako ibang nais. Kung hindi, makasama ko po kayong dumaan sa makipot na daan papunta sa kaharian ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga kababayan ko, ngayon po mismo, mag-repent na po tayo. Talikdan na po natin yung dating tayong na makasalanan. Itakwil po natin si Satanas. Tanggapin po natin sa Diyos. Sapagkat si Jesus lang ang makakapagligtas po sa atin sa lawa ng apoy sa impyerno upang maranasan natin ang buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Amen po mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord.